Sa wakas, heto na, kakapasok lang, malaking sorpresa to, big pasabog, good news to. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ng Batas PH. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan syempre yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Sa panibagong kaso na isinampa sa Supreme Court laban sa Administrasyong Marcos. Ito na po ang legacy ng bagong Pilipinas. Pinakamadaming kasong na isampa sa Supreme Court, kaliwat kanan. Ganda naman yung legacy yun. Walang katapusan. Ito. May sinampa na naman na ba? Supreme Court asked to slay ICI. Oh. Yung parang tigil na ba? Executive Order number 94 na pinirma, nilabas ng Malacanang, hiniling na ibasura, unconstitutional. Just in a petition questioning the constitutionality of Executive Order number 94, which President Ferdinand Marcos Jr. signed to create the Independent Commission for Infrastructure, has been filed before the Supreme Court. In his petition, pro se, anong bang ibig sabihin ng pro-se? A senior high school teacher named John Barry T. Tayam urged the High Court to strike down Executive Order 94, which created the ICI because it violated the constitutional provisions on equal protection and separation of powers. He emphasized that the structure and mandate of the ICI are fundamentally flawed and present issues almost similar to those raised concerning the Philippine Truth Commission, which the highest bench previously declared unconstitutional. Tayam also pointed out that the ICI as a body under the executive branch risked both prolonging the investigation and creating redundancy with existing agencies such as the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. Okay. So, nung una, tuwang-tuwa ko at mayroong independent commission para imbestigahan ito. Nung una. Lalo na nung nandyan pa si Mayor Magalong. But habang tumatagal, nawawalan na ako ng gana at tiwala sa ICI. Sa totoo lang, nung si Magalong pa yun ang jadyaan sa ICI na yan, talagang syempre kampante tayo eh. Alam natin is talagang magiging patas yung investigasyon na yan. Kahit hindi nga natin makita, okay lang. Pero, simula ng palalim ang investigasyon na yan, nagkapalitan na, di ba? Si Magalong inalis. Di ba? Ganyan naman tayo eh. Kapag makakapanan natin, sisipain nyo yung paa. Di ba? Sisipain nyo yung kamay pala. Di ba? Makakapa mo na, ayan na. O, di ba? Ang gara kasi na nangyayari ngayon. Kaya, sa tingin nyo ba is nagtitiwala pa kami sa ganyang klaseng investigasyon? Lalong-lalo na kung hindi ito ipinapakita
sa harap ng mga tao. Di ba? Siyempre, ano iisipin namin? Alam nga namang sabihin namin, wala, kahit hindi pakita sa atin yan, patas yan. Siguro mas maganda magbigay muna kayo ng pruweba. Alam niyo kung ano yung magandang pruweba? Magpakulong muna kayo. Magpakulong muna kayo ng mga sabwat dyan sa flood control project. O baka sabihin naman, sige, magpapakulong kami. Tapos ang ipapakulong nyo yung mga kalyado ng Duterte. Yun tayo eh. Di ba? O sige, magpapakulong, may papakulong kami dyan. O ganyan. Hindi, di ba? At nakikinig ako sa mga paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live na naiintindihan ko na. It's a waste of time, money, and effort itong ICI. Ano lang ito, sabi ni Attorney Vic, propaganda. Pampapogi. Pang-cover up sa kanilang kapalpakan, yung ICI na yan. Pinaliwanag ni Attorney Vic, yung tatlo. Parang kunwari man nag-iimbestiga. Ano pinapakita? Ina-action na namin ito. Iniimbestigahan namin. Mag-iimbestiga lang kami pero wala tayong usapan na may makukulong. Hanggang imbestiga lang tayo, mga boy. Diba? Kumbaga, ginawa na namin eh. Gusto nyo, tuparin pa namin. Parang pinangako na namin. Tutuparin pa ba namin yan? Parang ganun yung nangyari. Long commissioner, may connection sa Malacanang. Hindi ko na madetalye. At ba't naniniwala ko sa paliwanag ni Atty. Vic? Sayang lang. It's a duplication. O, tingnan nyo. Bago pa na-create ang ICI, mabilis ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. In fairness to him, napakasipag niya. Kawawa lang siya sa sobrang laki ng problema na. Mabilis siya, diretso na siya. Nag-file na siya ng kaso sa ombudsman at ang ombudsman ngayon malapit na, baka next month dahil may mga na-file ng kaso ng DPWH sa mga nasangkot. Baka next month ang ombudsman magsampa na rin siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Yun man ang end result nito is ang mga sangkot sa flood control scam masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan. So, basically, ang gagalaw... Nadali nga muna, puro na lang ang nangyayari, sampahan ng kaso. Diba? Kailan ba magagamit yung kulungang pinagawa? Ba? Diba? Yung, kumbaga parang hindi kulungan yun parang boarding house. Kailan ba magagamit yung boarding house na yan? Diba? Parang wala namang nangyayari, investigasyon, sampa ng kaso, sampa doon, sampa dyan. Diba? Halos matatapos na nga yung 2028 Maaring mag-iba na yung administrasyon, kung sakasakali, hindi pa rin natatapos yan. Wala pa nga napapanagot dyan. Diba? Lang dyan is mga ahensya ng gobyerno magtulungan. Example, DPWH. Sino pa? Makipagtulungan sa DOJ. Ang DOJ, under niya ng NBI. Tapos, makipagtulungan sa ombudsman. Then ang ombudsman, sampa ng kaso sa Sandigan. Yun lang. Kaya, what's the use niya? Meron pang ICI. Hindi, para sa akin, yung ICI kasi, mas maganda wala na yan Hindi na naman natin kailangan yan Diba? Marami namang paraan para malaman natin kung sino talaga yung mga sangkot dyan. At isa pa, wala din naman tayong nalalaman dyan. Ibig ko sabihin, hindi rin naman natin nalalaman kung ano yung ginagawa nilang investigasyon dyan. Dahil ayaw nga nilang ipamedya, diba?
Ayaw nilang ipakita sa mga tao. Ay di wag na lang. Alam nyo kasi baluktot yung naging katwiran nila eh. Na baka mamaya gamitin sa mga ganto-ganto yung Hindi ganon. Ang pinupuntos kasi dito, kaya gusto naming makita kung ano yung ginagawa nilang investigasyon is para malaman namin, di ba? Kung sino talaga. Di ba kahit kami mararamdaman namin kung sino. Kasi alam nyo kung bakit. Kaming taong bayan ang naging biktima. Di ba? Kami ang naging biktima, kaya kami dapat ang makasaksi dyan. Eh, ang problema, kami ang mga biktima, kami ang pinagtataguan nyo. So, para saan pa yan? Para saan yung investigasyon na yan? Ano yan? Parang pam-pam lang, exposure lang, o para saan ba? Hindi naman na kailangan yan. Kaya kasi nasabi ko, kung si Magalong pa nandiyan dyan, maaaring magtiwala kami. Kaso nga, tinanggal siya. Diba? To me, hindi na kailangan. So, salamat dito sa high school, senior high school teacher na ito. Ang galing naman niya. Pangalan, John Barry P. Tayam. Siguro may kasamaan din siyang mga abogado. So, sana aksyonan ito kagad ng Supreme Court kasi pera ng taong bayan pa rin yan ang ginagastos. Yes. I don't know saan sila kumuha ng pundo. Kasi hindi naka-budget yan eh. And I'm sure ang Malacanang maraming pundo. O yun. Nakakuha sila ng pundo. Kaya sinisweldo gastos ng ICI. Ito ang nakakapagtaka kung seryoso lang ang Pangulo. Ang kahilingan ng mga business groups i-certify ng Pangulo na urgent yung bill na pending sa Kongreso para ipasa ang isang batas para mabigyan ng kapangyarihan ang ICI para magkaroon ng contempt powers. Bakit ayaw aksyonan ng Pangulo? Napakadali yung i-certify lang niyang urgent. Bakit ayaw niya? Yan ang nakakapagtaka. So, no, diba? Nakakapag-isip. No, kaming mga tao, nakakapag-isip kami ng mga ganyan. Kasi lahat naman ng bagay kayang-kayang aksyonan eh. Lahat kayang gawa ng paraan. Diba kung gugustuhin mo talaga, itong flood control project na to, kung tutuusin, mga katunay, kung gugustuhin talaga nilang maresolba to, kayang-kaya nila yan eh. Hindi na para umabot pa ng ilang buwan o taon niyang investigasyon na yan. On the spot, kayang-kaya yan. Kaso nga lang ang nangyayari, parang meron tayong iniiwasan na tamaan. Yun ang nangyayari doon, kaya lalong tumatagal. Parang ang gusto na lang kasi ditong mangyari, parang makalimutan na lang kung ano yung pinag-uusapan dito. Diba? Parang balang araw makakalimutan din ng mga tao yan, patagalin lang natin ang patagalin. Kaya nga sinasabi natin dito kung gusto mo may paraan, kung ayaw mo may dahilan. Ano yung dahilan na yun? Diba? Kapag nandiyadyaan matutumbok na, bakit nag-iiba-iba? Bakit iniiwasan? Bakit hindi natin inaabot? Diba? Kaya hindi mariresolba to Kaya sinasabi ko nga palagi etong taon na to ang mga dadaan. No? Mga 3 taon. Hindi matatapos tong kaso na to. Puro investigasyon, puro ganyan lang mangyayari dyan. Diba? Kasi kung talagang ikaw gagamitan mo ng kamay na bakal, talagang matindi, hagupit na matindi, ay kayang-kaya yan. Kayang-kayang maresolba yan. Baka 1 linggo nga lang yan. Solve na yung kasong yan Diba? That makes me wonder na wala talaga. Ayaw nilang paapurahin. Okay na lang daw, satisfied ng Pangulo sa takbo ng nagkaroon na ng interim report ang ICI. Yan na naman tayo, inaasa na naman sa mga ganyan-ganyan. Diyan tayo nagkakalintik-lintik yung inaasa. 'Di ba? Mas maganda yung ikaw mismo yung hands-on. Ikaw mismo ang nagdidesisyon. 'Di ba? Hindi mo pinagdidesisyon sila. Hindi sila ang pinag-aano mo. Syempre ikaw ang pinakamataas. 'Di ba? Kailangan kahit ikaw ang pinakamataas, naka-monitor ka pa rin sa lahat ng mga gagawin nila. Kasi kung ipapaubaya mo lang sa kanila, wala.
walang mangyayari. Kaya nga ng mga nangyayari ngayon, walang nangyayari. May nagrekomenda na sila, ito ang sasampahan. Punta pa rin sila sa ombudsman. Nandyan ang ombudsman na masipag kunuhay. Nandyan din ang DPWH secretary na masipag. Di pwede sila na lang. May bago na tayong NBI director. NBI okay, nung nandyan pa si Mga bago na, ayaw gamitin. nung hindi pa nag-resign yan si Bunuan, ay wala akong tiwala. Wala akong tiwala. Kawala akong katiwa-tiwala. He's part of the problem. Ngayon, nandyan na si Secretary Vince Dizon. He's doing his best he can. Mukhang okay ito si Vince Dizon eh. Dizon, NBI. Kapangalan niya si Vince Dizon, no? Yung si Vince Dizon yung panagutin ang dapat managot. Kapangalan niya si Vince Dizon yung basketball player, di ba? Magaling yun. ICI, tanggalin na yan. Tanggalin na yan. Wala naman. Hindi tatanggalin yan. Pasensya na. Sa totoo lang, wala naman talaga ang ICI. Wag na yan. Sayang lang bumastos dyan. Ang presidente dahil yan ang kanyang pet project, kunuhay. Kaya lang, salamat. Sana umaksyon kaagad ang Supreme Court at i-declare na unconstitutional yan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.